Next question. Gaano kahirap maging isang single mom of 2 kids? Sa mga single mom na nanonood ngayon, makinig kayo kay Momsi kasi tinaguyod niya kami. Ganun Siya talaga, maging single mom, masaya na mahirap. Kasi, siyempre, ikaw na yung nanay, ikaw pa tatay. Pero, makakaraos naman talaga sa hawa ng Diyos. Maging sacrifice lang talaga ang kailangan and patient. And kasama na yung prayer doon na, Lord, at least, umano naman kami. Ayun, nung maliliit, mahirap. Pero pag lumaki na, ayun. Mas magaan na ba? Mas magaang na. Kagaya ngayon, naging successful ka naman, thank you Lord, at nagkaroon na ka ng Diyos sa damama. Grabe, looking back, hindi ko din akalain. Parang sobrang hirap. Iniisip ko nga yung life ni Momsi kung halimbawa mangyari yun sa akin, parang hindi ko kaya. Parang ang hirap, kaya sobrang saludo talaga ako sa mga single moms. Paano nyo nagagawa? Hindi ko talaga maisip. Kasi ngayon nga lang, may husband ako na very supportive and well-provider naman ng family. Pero parang mahirap pa din, di ba? Pag-iisipin mo mahirap, pero pag nandun na, kailangan mong lumaban. Hindi mo dapat sukuan. Kasi may anak mo na yung magiging inspiration mo sa buhay mo Bakit ka nabubuhay? Dahil sa mga anak mo. Ganun yun. Kaya kakayanin mo talaga. Parang no choice ka na lang. Kailangan move forward talaga. Malakas ka parati. Huwag kang magkakasakit. Paano yung mga anak mo? Mas mahirap pag ikaw yung magkakasakit. Oo, magkakasakit. Being single mom talaga sacrifice and patience. Nandyan niya magkasama yan. Pero totoo, Momsi, parang pag naisip ko, parang with God's grace lang talaga. Paano tayo nakaraos noon? Survivor. Nakasurvive. Survivor talaga. Grabe. Pero talagang wala namang hindi magagawa pag talagang sabayan mo ng sacrifice and prayers, of course. Akalain mo bang giginhawa rin naman tayo kahit papano, di ba? Hindi naman... Yes. Pag tinignan mo yung bakit ganito ang life. May sacrifice, may din nakalaan. May lungkot, may saya. Ganun lang ang buhay. So, anong pwede mo i-advise sa mga single moms? Laban lang. Pagdating ng araw, yung mga anak mong inalagaan mo, sila naman din ang titingin sa'yo para nakita nila yung sakripisyo, patient mo kung paano mo sila pinalaki. Yun yun. Parang ako yung naisip. Kasi we don't really talk about this. Pero alam ko, nakita ko, saksi ako sa hardship, di ba? May mga anak ka, tapos just for context kasi, my dad is an Egyptian. He left us, siguro mga 9 years old ako. Parang Amaria ako now. So talagang may may muwang ka na in life. And then, yun yung nakikita ko na kung paano kami nilaraos ni Momsi everyday. Though, yung high school naman ako, scholar naman ako. So, may konting, may miscellaneous fees yung inaano ni Momsi sa tuition fee. Eh, talagang nag-aaral din ako ng mabuti, di ba? Hindi naman naging hindrance yung hirap ng buhay para hindi ka mag-aral. So, dapat nga, mas mag-strive ka pa. Di ba? Kasi may makikita tayong kabataan na pag parang broken family or iniwan ng magulang, ganyan, medyo nadidisorient sila or nagiging rebelde, ganun. Nasa tao pa rin talaga yun. If you want to succeed in life, wala kang sisisihin. Talagang sarili mo, ikaw talaga. Tuloy lang, sabi nga ni Momsi, laban lang. Okay, last question na tayo, Momsi. Yes. Parang ako naman yung akala ko si Momsi mapapaiyak ko dito sa interview natin. Pero 5 questions lang naman. Siyempre, ang beauty. Beauty na. Okay, ito na lang, Momsi. What is your advice sa mga new lola? New lola? Nung araw kasi ang mga lola stricta Pero sa panahon ngayon, dapat sakayan mo Parang na ano yung mo yan mga- experience mo sa lola mo. Yeah. Dun sa panahon ng mga lola ko, talagang mga stricta sila na yun, kailangan. Yung inaano nila, ini-emphasize nila talaga yung culture natin, tradisyon na magble-bless ka, umalis ka, at Bumalik. dumating ka, magble-bless ka, o hahalik ka sa kanila. Bakit ngayon hindi na ba ganon? Ganon naman na. Noon, talagang halos tahanan, ganun. Ngayon, hindi ko na nakikitaan yun sa Sa ibang lahat ng mga bata. bahay. Iba na yung culture. Iba na yung Parang hindi na culture. masyadong nasa ano in-implement. na yun, nasa pamilya na yun, kung iaano pa rin nila, ipupush Tuturo. pa rin nila na ituro. Pag may dadating na Magbe-bless bisita, kayo. kamag-anak, bless kayo. Kailangan ipaalala mo na. Pero nung araw, automatic na yun, isang beses na sinabi yan. Dapat. Kailangan, hindi na uulitin o utusan mo pa yung Na mag-bless. ng bata na mag-bless. Automatic yun, pag may nakita kang bisita, kamag-anak na nasa pumasok sa bahay mo, bahay ninyo, bless ka kagad. Yun yung mga kaibahan na ngayon. So, ano nga advice pwede mong i-share sa mga kanyari? May mga lola na first time lola, ganyan. Ngayon pa lang sila nagkaroon ng apo. So, syempre yung experience, bago, may sarili yung anak niya, may anak na, ganun.
Yung base sa experience ko, pwede kong iano na maging cool na lola. Kasi iba na pag apo sa anak eh. Oo. Bakit cool ka rin naman na mama? Hindi ka naman naging corny na Hindi, mom. kumbaga ngayon, sa inyo noon, syempre, didisiplinahin mo talaga yung anak mo. Anak mo yun eh. Pero pag apo na, iba na. Minsan nandun na yung spoil. Di ba? Yung sinabi ng wag bigyan ng sweets, bibigyan pa din. Hindi yung kumbaga kasi yung bata naman, syempre galit mami, lalapit sa lola. Ganun, di ba? Pag pinagalitan ko, cover pupunta kay up. Mamsi. Pero wag ipakita. Pag napalo ko nga, grabe ka naman mamalo. Wag ipakita o iparinig sa anak na bakit mo naman pinalo? Napalakas na tayo paano? Kasi iba rin magiging ng bata pag alam na may kakakampi. Dapat sabihin mo, wag mo na ulitin para hindi ka mapapalo ng mami mo. Ganun naman si Mamsi, di naman ako. Wag mo na konsintihin. Hindi ka dito, yan mo mama mo, wag ganun. Kasi magiging iba yung mentalidad ng bata na gagawa. Parang automatic kasi pag lola ka na, yung love mo parang mas nadoble pa para dun sa apo mo eh. Ibang iba talaga ang anak sa apo. So parang ang tendency na sa spoil mo talaga, ayaw mong mapalo. Pag gusto ng candy, kahit ayaw ng mami, bibigyan mo kasi alam mong mahahappy siya. 'Di ba? So, ang advice ni Mamsi, wag pa rin masyadong spoil. And yung syempre yung boundaries ng pagiging lola and At yung mommy. sa mommy. Yes, kasi katulad sa amin, napapagalitan ako ni Mamsi pag grabe ako mamalo sa mga bata, pero di nakikita ng mga bata na, wala, yung pinalo mo kanina, namula. Sabihin niya sa akin. Pero ang naririnig ko naman, pag lumapit sa kanya, kunyari, pinalo ko si Ocean. Pupunta kay Mamsi, because you're not listening to your mom. Now your mom is mad. Ganon naman ang So, hindi naman, ba't mo naman pinalo? Ganon, di ba? So, yun. Tama naman nga. Kasi ako, pag naging lola ako, feeling ko magiging ganon. Pag naging lola ako, nakakala ko. Matagal pa. Hindi ako excited sa part na yun. Pero si Mamsi, how many grandchildren? Ay, they are 4 sa'yo. 3 na kay Ramsey. So, 7. Galing mo mag-math, Mamsi. 7. And mukhang hindi na tayo aandar doon. Dalawa lang naman kami magkapatid and then ako, I'm already ligated. And si Ramsey mukhang wala na rin balak yun magdagdag. Kasi may dalawa girls naging na anak siya. ko, 7 apo ko. Oo, diba? Sa sipag namin gumawa ng ng mga anak. So, happy si Mamsi. Yes. Kahit wala silang grandpa sa akin. Si Mamsi naman doble-doble naman. Yun na nga katulad yung ginawa niya for us. Mommy na, daddy pa. Ngayon, lola na, lolo pa. Ganon. Kaya sobrang kaming lucky and blessed na kasama namin si Mamsi and always praying for her. Hindi ko alam kung alam ni Mamsi pero laging kasama sa prayers ng mga bata to keep Mamsi healthy and strong. Kasi yan ang kayamanan kong binigay ni Lord na hindi ako yung talagang sakitin, ganyan, maging malakas pa ako. oo nga. Yan Naalala ko tuloy, sabi niya, kami daw ng kapatid ko yung kayamanan niya. Kami lang daw yung treasures niya. And binigyan niyo pa ako ng maraming treasure. sobrang yaman na ni Mamsi. Talagang mayaman na ako. Yan ang niya, ang sa treasure apo. niya talaga. Hindi na rin siya nagkaroon ng boyfriend. Wala na, hindi na talaga since Wala my dad nang left. time. Nabusy na siya sa amin. So, yun, siguro talaga ang calling ni Mamsi is maging mom and dad for us and then maging lola to her grandchildren. Kasi hindi na rin siya nag-work talagang kasama ko na siya mula naging mommy ako, talagang kasama ko na siya. So, ang laking bagay, being a first-time mom, na yung mommy mo mismo ang nag-a-assist sa'yo, nagtuturo sa'yo paano magpaligo, 'di ba? So, yun yung mga blessings na I know not all moms get the luxury na kasama mo, tuturuan ka. I know maraming mga mommies dyan na wala, syempre yung moms nila may mga sariling life pa rin, 'di ba? So, yun naman talaga blessing talaga for me. And I always say this, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko pag wala si Mamsi. And I'm so blessed dahil naging anak kita. Siyempre. Kaya we're both blessings to each other. Pero yun ang sabi ko, talagang, syempre wala naman ako dito, mother kong baby. Thank you, Lord. Kaya yun talaga, at the end of the day, it's just Lord. So, yun, I think that's to wrap up our first episode. Thank you, Mamsi. Thank you, Diyos of the Mama, for Enjoy ako inviting me to your vlog. So, na-invite ulit natin si Mamsi. Iba naman yung ang interview natin sa kanya, yung hindi na siya nagkaroon ng jowa. Bakit hindi na siya nag-boyfriend? Yun. Isang another juicy topic for mga single moms na bakit hindi na sila nagkaroon ng partner, ganyan. Kasi, is it life choices? Kasi syempre, like si Mamsi, ang niya, if it's not for my kids, di na lang. Diba? Parang ganun. So, next time, iba namang topic, interviewin ulit natin si Mamsi. So, thank you so much for joining us for the first episode of The Josa Mama Story. See you again next time. Bye, Mamsi. Love you. Bye. Love you.
Bye, pero nasa isang bahay tayo.